So, ayan mga ka-antrip, meron nga ditong customer na YTX125 na magpapalit ng brake shoe. So, hindi naman to first time. Kaya medyo nakalimutan ko at binigyan ko nga nitong pang Mio. Kasi itong pang Mio na GPC brand, may nakalagay sa likod. Usually kapag GPC, may mga nakasulat sa likod kung mga pang anong motor ang gumagamit. So, kasama nga dito ang YTX125. So, yun ang binigay ko kasi nga may YTX125. Pero, nung tiningnan ko yung luma nito ng lumang direksyon nitong YTX125 ay ito lang siya pang HD3. Ayan ang luma niya, kabisado ko itsura, pang HD3. So, kahit hindi ko pa isukat yan, pag mga ganyang itsura, HD3 yan siya. So, ito yung pang Mio. So, magkaiba sila, diba? Magkaiba sa kapal, sa laki, yung gitna, magkaiba yan sila. So, ibig sabihin, mali yung nakasulat sa packaging. Actually, hindi yan first time. Kahit sa mga brake pad, may mga ganyan. Yung iba yung nakasulat sa packaging, tapos hindi naman kasya or iba naman yung yung laman. Maraming magkaganyan. Siguro nagkakamali din sila. Syempre, tao lang din. Kaya hindi rin talaga maiwasang nagkaka-error, diba? So, ayan, binagyan ko ng pang HD3 to think na hindi nakalagay dyan sa pang HD3 na pwede yan siya sa pang YTX125. Doon siya sa Mio nakalagay na pwede pang front at rear daw ang Mio na brake shoe. So, ayan, pagbalik ko nga ay tapos na. So, swak na swak, saktong-sakto. So, hindi pala tayo pwedeng mag-rely lang talaga sa packaging. Actually, hindi lang yan ngayon. Marami din yan sa mga brake pad. Minsan kahit sa mga yung sa Campalower, yun na encounter ko na rin yan na hindi kasya doon sa mga kung anong nakasulat sa sa packing. Sa dito sa GPC, marami talagang yung medyo hindi ko naman nasabing sablay. Kaya lang kahit yung chain adjuster nila na pang Trinity XRM125, masikip din siya. Pero pag ibang brand, kasya dahil makapal nga sila. So, ayan, wag na tayo mag-rely masyado sa dapat talaga alam din natin sa packaging lang kasi ayan, ito nga pang HD3. So, pangharap nga pala ay pinapalitan din ni Sir. So, pang Mio ulit yung pangharap niya. Pero, yung ibang brand, Makoto brand, kasi itong Mio na GPC, hindi rin siya magkasya. May konting diferensya doon sa umaangat siya ng konti. Doon sa mga cutting. Kaya ayan, dyan sa talaga kapag halimbawa yung ganyan, sila dadalhin. Tapos papalitan, normal talaga masisira talaga yung packaging kasi isusukat nila, diba? Ay, iba kaya, siya, minsan hindi siya magkasya, pero kapag Mio na Makoto original, kasyang-kasya siya. Yung diferensya nila dun sa mga kapal nitong sa mga gilid, dyan sila medyo nagkakaproblema ng konti. Medyo may ng konti. Although, pwede naman siya kapag halimbawa GPC brand na ikakabit, pero kailangan mo siyang sanderan ng konti. Makakabit siya kung nasa shop kasi pwede siyang sanderan. Pero kapag like halimbawa yung binibili lang or like halimbawa online, 'di ba? Ay sigurado ako maraming sablay nito kapag pinangbili online. Sigurado ako. Tapos nakalagay diyan syempre yung mga seller lalo na't hindi mga first hand experience talaga, 'di ba? Susulat nila doon sa kanilang sa kanilang post din lahat 'yun nakasulat sa likod. Pero hindi siya kasya. So malamang pang HD3 pala kagaya ditong nakita natin, hindi pala siya kasya sa mga yung mga pang Mio kahit na sinulat ng seller doon yung mga kapareho na compatible siya. So ayan siya kapag GPC Mio, mayroong diferensya. Meron siyang may sasanderan ka ng konti. Pero kapag itong Makoto na brand, okay. Actually, mind you lang parehong magandang brand yung mga GPC na yun at Makoto. Pero yung GPC talaga pansin ko talagang makakapal yung nila. Maganda yung quality kung sa quality. Medyo nga lang may kakapalan. Kahit yung nila, yung chain adjuster na pang Trinity, ang kapal din. So, tendency, hindi siya magkasya ng diretso lang kaagad doon sa sa swing arm. Kailangan mo pa siyang pitpitin ng konti. Pero kapag yung mga ordinary lang na mga chain adjuster, swak lang siya diretso. Pero kapag GPC, medyo makapal yung bakal niya. So, yan yung pansin ko sa mga GPC brand. So, ayan nga, sinisipat-sipat namin at pinifigure out na kung halimbawang walang Makoto at GPC yung available na meron, kasi magkaitsura lang sila, may diferensya lang sila sa kasi nakalagay nga dyan sa kanyang packaging nga, diba, ng GPC Mio na YTX125 din siya, front at rear. Pero pag sinukat, hindi siya magkasya. Parehong wala. Makoto brand swak.
tapos ang likod hindi pwede. Hindi kasi yung pang YTX, pang ano talaga. Pang HD3 talaga sa YTX 125. Kaya sa mga umu-order online, ayan, tips na rin yan sa inyo. Yun lang, thank you, bye-bye.